Ano-ano ang mga nais mong palayasin sa buhay mo? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 11, verses 14 to 23, and I read it for you. Now he was casting out the demon that was mute. When the demon had gone out, the one who had been mute spoke, and the crowds were amazed. But some of them said, "He cast out demons by Beelzebul, the ruler of the demons." Others, to test him, kept demanding from him a sign from heaven. But he knew what they were thinking and said to them, "Every kingdom divided against itself becomes a desert, and house falls on house. If Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out the demons by Beelzebul. Now, if I cast out the demons by Beelzebul, by whom do your exorcists cast them out? Therefore, they will be your judges. But if it is by the finger of God that I cast out the demons, then the kingdom of God has come to you. When a strong man fully armed guards his castle, his property is safe. But when one stronger than he attacks him and overpowers him, he takes away his armor in which he trusted and divides his plunder. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters." Kung titingnan mo ang iyong sarili, ano yung gusto mong palayasin? Ito ba ay mga masasamang ugali? Ito ba ay mga bisyo na matagal mo nang pinagpaplanuhan na ititigil, pero sa mga kadahilan ng hindi mo magawa-gawa, maaring tinatamad ka o ayaw mo pang isuko ang mga ito, nahihirapan kang talaga. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, narinig po natin na nagpapalayas ng demonyo ang ating Panginoong Hesus. Ang naging epekto sa sinapian ay hindi po ito makapagsalita. Kaya naman, nung mapalayas ang demonyo, ito'y nakapagsalita na. Ganyan po ang nangyayari sa atin. Kapag tayo ay inaalihan ng kasamaan, hindi natin naisisigaw o nasasabi ang katotohanan. Kapag tayo ay nagiging kampon ng kadiliman, tayo ay pumapanig sa masama at madilim. Ngunit, sa punto na tinanggap natin si Jesus, ang kanyang kalooban at katuruan, at itinakwil ang kasamaan, tayo ay malayang makapamumuhay at masasabi natin ang kabutihan at katotohanan. Ang taong nagpapalayas ng masasama sa kanyang sarili o nagsusuko, ititigil na, mangungumpisal, tatalikuran na ang mga ito, ay malayang makapamumuhay. Hanggat may umaalipin sa atin ng masama, bisyo, ugali, kasalanan, hindi tayo mamumuhay ng matiwasay at malaya, sapagkat ang tunay na kalayaan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, biyayaan niyo po kami ng pagsuko ng lahat ng aming kasalanan, mga bisyo, mga kasamaang aming ginagawa. Nais po naming lumaya sa mga ito at magagawa po namin ang aming paglaya sa ngalan mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha.
At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.